Buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Sa pagsusulong ng pagbabalik ng death penalty, tila ito ang prinsipyong naisundin ng mga mambabatas. Ang pagbabalik ng death penalty kaya ang maging solusyon para masugpo ang kriminalidad sa bansa. Di kaya ito maging kasalanang mag-iiwan lamang ng mas maraming pamilyang magluluksa at mauulila. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang malawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at isyu ng bayan ng The Veronica Chronicles. Taong 1967, nagising ang bansa sa kagimbal-gimbal na balitang isang tanyag at magandang aktres ang ginahasa ng 4 na lalaking mula sa mayayamang pamilya. Kasagsagan ng kanyang propesyon sa pinilakang tabing at breadwinner ng kanilang pamilya ang mistisang aktres na si Maggie de la Riva nang maganap ang trahedya. Pauwi na sana siya nang dukutin siya ng 4 na lalaki at dalhin sa isang hotel sa Maynila. Pinilit siyang gumawa ng mga kahiyahiyang mga akto, pinagbubugbog at hinalay bago siya isinakay sa isang taxi at pinalaya. Mabilis namang nahuli ang mga suspects at nalitis. Matapos mapatunayang nagkasala, nahatulan ng mga ito ng parusang kamatayan. Bago pa man maipatupad ang parusa, namatay sa bilangguan ang isa sa mga nahatulan na si Rogelio Canal dahil sa drug overdose. Ang tatlo na sina Jaime Jose, Basilio Pineda Jr. at Edgardo Aquino ay nasilya elektrika. Nung nangyari ito sa inyo na nasentensyahan sila na mamatay at na-execute na nga sila, anong naramdaman nyo? Well, of course, alam mo, when something like this happens to you, immediately you're devastated, natatakot ka, and then galit na galit ka, di ba? Pero when they read the sentence in court, I was relieved. And I felt that it was a triumph of justice and a vindication of my name. Ang parusang kamatayan ay pinatutupad na noong pamang panahon ng mga mananakop na Kastila sa pamamagitan ng firing squad. Itinuro naman ng mga Amerikano sa atin ang paggamit ng silya elektrika. Noong 1976, ibinalik ni Pangulong Ferdinand Marcos ang firing squad. Iniutos noon ni Pangulong Marcos ang execution ng notorious drug lord na si Lim Seng sa pamamagitan ng firing squad upang magsilbing halimbawa at mapigil ang lumalalang problema sa iligal na droga. Wala nang ibang nabitay sa Administrasyong Marcos matapos nito. Noong 1987, inalis ang death penalty sa ilalim ng Freedom Constitution ni Pangulong Corazon Aquino. Ibinalik naman ni Pangulong Fidel Ramos noong 1992 ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Nasentensyahan ng parusang kamatayan si Leo Echegaray para sa paggagahasa sa 10 taong gulang na anak ng kanyang asawa. Bago siya patayin sa pamamagitan ng lethal injection, ang kanyang mga huling kataga ay, "Sambayan ng Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino." Noong 2006, inalis muli ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang parusang bitay at inilipat ang lahat ng nasa death row sa parusang habang buhay sa pagkakakulong. Dahil umano sa dumalalang problema ng iligal na droga at kriminalidad sa bansa, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang parusang kamatayan. At nagsimula na naman ang panibagong diskurso tungkol sa death penalty. Sa pagbubukas muli ng sesyon sa mababang kapulungan matapos ang bagong taon, agad tinalakay ang House Bill No. 1, ang panukalang batas na naglalayong ibalik ang parusang kamatayan. Mabilis na naipasa ito sa House Committee on Justice. Susunod na pagdedebatihan ito sa plenaryo bago iakyat sa Senado. Si Representative Fredinel Castro ang pangunahing may akda ng panukalang batas na ito. Ang anyo ng krimen sa ating lipunan ay parang krimen na ginawa hindi ng tao na may kaluluwa, tao na may isipan, kundi ito'y ginawa ng isang halimaw,
halimaw na mabagsik, halimaw na malupit, at halimaw na walang pakundangan o walang damdamin sa kanyang kapwa. Kaya yan ang nagbigay sa akin ng idea na kailangang ibalik na ang parusang kamatayan. Noong nakalipas, ipinapataw ang death penalty sa mga heinous crimes o mga karumaldumal na krimen tulad ng murder, rape, kidnapping, carnapping at robbery with violence against or intimidation of persons. Sa isinusulong na bagong panukalang batas, kasama pa rin ang mga krimeng ito sa papatawan ng parusang kamatayan. Pero kapansin-pansin na mas detalyado ang mga asuntong idinagdag na may kinalaman sa iligal na droga. Ayon sa panukalang batas, maaari nang maharap sa death penalty ang mga mahuhulihan ng mga sangkap at kagamitan na ginagamit sa paggawa ng iligal na droga. Maging ang mga kawani ng gobyerno na hindi susunod sa tamang alituntunin sa pagproseso ng mga nakumpiskang iligal na droga, sangkap at kagamitan ay maaari ring mahatulan ng kamatayan. Mas bumaba rin ang dami o bigat ng iligal na droga na kapag nakumpiska sa isang suspect ay posibleng maging dahilan upang patawan siya ng parusang kamatayan. Sabi niyo yung mga dapat na mailagay sa death penalty, yung mga gumawa lang ng heinous crimes. Pero going through itong your bill, parang meron doon yung magdala ka ng more than 500 grams of marijuana. Parang considered na yun heinous crime. I understand yun, yung mga kidnapping, rape, and all that. Pero yung pagdadala ng marijuana, is that also a heinous? I mean, you consider that... Kasi if you look at it now, si Mark Anthony, yung artista, nahulihan siya. So, 1 kilo. So, that will fall under that heinous crime. So, mada-death penalty na siya. Alam mo, ang 1 kilong marijuana ay marami na yan. Kaya ngayon ko ito ay kanyang ipamigay, hindi lang ang kanyang sarili, ang kanyang sinira, kundi pati na rin ang buhay at sarili ng ibang kapareho niya. Kaya yan ang dahilan na kung bakit na kahit 1 kilo ng marijuana o 50 gramo ng marijuana ay dapat patawan ng kamatayan. Bukod sa mga karumaldumal na krimen at mga krimeng may kinalaman sa iligal na droga, kasama rin sa panukalang batas na maharap sa parusang kamatayan ang mga kawani ng gobyerno na mapapatunayang nagkasala ng plunder o pandarambong. Consider that a heinous crime. Opo. In fact, yung pandarambong na yan ay isang heinous o kakilakilabot, kasuklam-suklam at karumaldumal na krimen sapagkat yan ay nailagay sa batas na ang pandarambong ay isang karumaldumal na krimen na laban sa bayan at laban sa taong bayan. Jinggoy Estrada tsaka si Bong Revilla nakakulong ngayon for that and several other people. So kapag naging batas yung panukalang batas, lalagay na sila sa death penalty if they're convicted. Kung ang pera na subject ng pandarambong ay 50 million and above, madadala sila sa death penalty. Alinsunod sa Republic Act 8177 noong 1993, lethal injection ang itinatakdang pamamaraan ng pagpatay upang matiyak ang mabilis at mabisang kamatayan. Sa bagong panukalang batas, iminumungkahi rin ang firing squad at pagbitay kasama ng lethal injection bilang mga pamamaraan ng pagpatay sa mga nahatulan ng death penalty. Nandiyan dyan ang 3 paraan sa pagpatay ng kriminal. Ibig nating bigyan ng pagkakataon ang Bureau of Correction na piliin kung ano ang nararapat na paraan upang maisakatuparan ang pagpatay sa isang kriminal na napatawan ng kamatayang kaparusahan. Pero hindi lahat ng mambabatas ay sumasang-ayon sa pagbabalik ng death penalty. Si Representative Edsel Lagman na kasama sa House Committee on Justice ay marubdob na tumututol sa muling pagbabalik ng parusang kamatayan. The penalty is not the solution to criminality
including the drug menace. The problem is multi-dimensional. It's complex. The problem ranges from tinatawag natin na poverty and inequity to corruption and brutality of police officers up to the skewed, erratic system of prosecution and adjudication. Kaya't sinasabi namin, no way can we convince ourselves that the crime situation can be solved by penalty. It takes more than the penalty to solve the crime problem. Dahil sa kanyang pananaw, isinulong niya noon ang panukalang batas para alisin ang pagpataw ng death penalty. Bakit ko ba inintroduce ng bill to abolish death penalty? Sapagkat ito nang ang argumento na this is a desecration of the sanctity of life, which is supposed to be sacrosanct and inviolable. It is a distortion of the quality and humanity. Kaya't pinaghirapan ko. Halos 19 years yung krusada ko sa pag-abolish ng death penalty. Bagamat naging biktima rin ng karumaldumal na krimen ang dalawa niyang kapatid, nananatili pa rin ang kanyang pananaw na hindi pa rin dapat ipatupad ang parusang kamatayan. Ang kanyang kapatid na abogado na si Hermon ay ikinokonsiderang desaparecidos dahil sa pagkawala nito noong panahon ng martial law. Ang isa pa niyang kapatid na labor leader na si Ka Popoy Lagman ay pinatay din ng mga hindi pa nahuhuling salarin. Marami kaming ganon, mga pamilya, biktima ng mga tinatawag na heinous crimes na hindi namin pinopropose na yung mga nagkasala sa amin ay patawan ng death penalty. Because na kami naniniwala na ang penalty should be rehabilitative, hindi punitive. Kailangan sila ay ma-rehabilitate upang ma-reintegrate sa ating komunidad. Ganito rin ang paniniwala ni Attorney Alex Padilla na bagaman nawalan ng kapatid sa marahas na paraan ay hindi sang-ayon sa death penalty. Ang kanyang panganay na kapatid na si Vicente Padilla ang namamahala sa kanilang sakahan sa Pangasinan. Nagpunta siya sa farm niya, nagkaroon ng dispute doon. Obviously, inantay siya, siguro mga 10 raw o 11 katao. Tapos pinagpuputok-putukan siya. Tapos magsasaka at mga squatter, yun, iba-iba no? At tropa, no? Ang parang nag-antay sa kanya o nag-abang sa kanya. Tapos pagkatapos noon, yun siya ay bumagsak na at buhay pa. Pinagbabaril siya, pero yun buhay pa, nilapitan pa siya at binolo pa, no? Pinagtaga siya, no? So talagang syempre nagulat kami. Malaking dagok para kay Alex at sa kanyang pamilya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinagdaanan, hindi pa rin siya naniniwalang buhay din ang dapat na maging kabayaran. Ako, nakita ko na lang nung gabi. Pero hindi nila mabuklat pa yung katawan niya dahil nga puro dugo, no? At hindi maganda ang ano, no? So duguan yung kumot at syempre talagang mabigat yon sa aking magulang, no? So at that time, syempre martial law noon, no? So at that time galit na galit. Well, ako rin mismo galit, pero syempre habang tumatagal naman na-realize ko rin na talagang hindi ko sila pinapatawad, pero yun na nga, ang pagkuha ng buhay ay talagang hindi dapat nasa kamay ng tao. Para kay Attorney Padilla, lalo lamang nasisira ang lipunan sa pagpapataw ng ganitong kaparusahan. Ang pag-abolish kasi ng death penalty ay sa aking palagay, no, paniwala, ay talagang the highest form of yung parang pagtaas ng isang lipunan na tinatrato nila ang tao, ang ordinaryong tao,
bilang isang mamamayan na may karapatan, no? At ito ay pwede natin ma-rehabilitate imbis na patayin natin, ano? Si Joy ay anak ng isang pastor at lumaki sa isang pamilyang matatag ang pananampalataya sa Diyos. 15 taong gulang lamang siya noon nang maranasan niya ang isang karumal-dumal na pangyayaring mag-iiba sa kanyang buhay. They were our men, mga 10 sila, pumasok sa bahay namin. And yung mga magulang ko, wala sila kasi they were teaching a Bible study. And these men came into our home following my uncle who was delivering rice. So they came in, and this was been about 6 o'clock, and pero narinig ko yung mga footsteps, iba kasi yung sound eh. It was on wood. Sabi ko, check ko na lang kung may nangyayari. Nung sumilip ako, there was a man, tumatakbo siya, papunta sa akin. And so, syempre, I closed the door. I was so scared. And then, I went into my parents' bathroom. Tapos, may mga susi siya. So, I was just waiting kasi narinig ko hinahanap niya yung tamang susi. Tinatry niya yung iba-iba. Tapos nakapasok siya. So, of course, nung nakapasok siya, galit siya sa akin kasi tumatago daw ako. And then, ba't ganon? And then that's when it started. Because at first, tinatanong niya sana mga jewelry, yung mga, the money, the guns of my father. And so, I just cooperated. Because may ano siya, may baril siya. After that, nung pinakita ko na, I was trying to cooperate. So, that's when he raped me. He already forced me on the floor. And so in my mind, I just couldn't believe it was happening. It was like those movies that you watch that it was a nightmare. After that experience, I think the hardest thing for me was really to tell my parents, because the word, how to say it, I felt so ugly, so ruined, so spoiled, so ashamed. And so I did, of course, tell them when they finally arrived, because I was taken to a safe house. And when I went out to meet them, I told them, of course, we cried together. But now all of us had to decide, paano tayo magre-respond sa sitwasyon na to? Kasi grabe talaga, you know. Of course, first I had to go to the doctor the next day and everything, my friends also. But we had to decide, are we going to pursue a case? Are we going to, and then more importantly, spiritually, are we going to deny God? Kasi imagine, my dad's teaching a Bible study. Tapos, ito nangyari sa anak. Yeah. Why would he allow something like that? If God is really good, if He's sovereign, if He's just, if He loves us, but ganun, di ba? And we were the type of family, we really prayed, God, please protect our family, keep us safe. And one night this happens, and it's not just our house is robbed. I mean, majorly robbed, but their daughter is raped, their friends, the daughter's friends are raped. So it was a massive tragedy. And I was raped by 7 men that night. Bagamat kahindik-hindik ang nangyari sa kanila, minarapat ni Joy na huwag nang ihabla ang gumahasa sa kanya at sa halip ay patawarin na lamang ang mga ito. The reason why I was able to forgive was because I had to process it from a spiritual perspective. We all have sinned. We are sinners. Siguro naman, they don't have a genuine relationship with God. Siguro naman, they have not really experienced God's love, God's forgiveness in their lives. That's why they are hurting others. So when I processed it that way, I said, Lord, you know, I will choose forgive. Not because I'm saying, okay lang yung ginawa nila. That's not naman forgiveness. Forgiveness is not saying, yeah, it's okay that this person committed adultery against me, or it's okay that this person stole millions from me, or it's okay that they killed my child, or that they raped my daughter. Hindi naman yan ang sinasabi ko when you forgive someone. Ang sinasabi ko is, when you choose to forgive, ang sinasabi mo is, Lord, I will not remain shackled in bondage to the anger that I have against these people. I will release it to you. I will say, Lord, I choose to forgive them because you forgave me. And with that same forgiveness na na-experience ko, ipapasa ko din sa kanila. I could be the kind of person that gets angry at people, that hurts others, kasi marami akong galit na tinatago sa puso ko. So I didn't want to become that person. And so what I wanted for my life was healing, not just band-aid fixes. And so for me, one of the key
decisions I had to make was to forgive. Taliwas ang paniniwala ni Joy sa desisyon naman ni Maggie de la Riva. Para kay Maggie, hindi lahat ng nagkakasala ay may kakayanan pang magbagong buhay. They had no remorse. I don't think they could have been rehabilitated. Kasi nung tinatanong sila, sa very end, sa dulong-dulo ng case, nakakulong na sila. If they were sorry, wala eh. There was no remorse. As a matter of fact, natatandaan ko nung nandun kami sa court, no? Tapos dumaan ako, yung nanay ko, yung sister ko. My sister was 10 years older than me. Ilang taong kayo noon? I was about 22, ganon. And my sister was 10 years older, very voluptuous. Pero mong sinabi nila, nagparinig sila, they were behind us. Ang sabi nila, uy pare, dapat sana yan ang ni-rape natin. So, I mean, here you are, meron kang kaso na napakabigat, and the of the case is death penalty. At kaya mo pang magbiro ng ganon. So, you can really see that some people, cannot be rehabilitated. Ganun pa man, pabor si Maggie na patawan ng parusang bitay ang mga karumaldumal na krimen lamang. Well, I think they have to study that very carefully so that they can draw the line para hindi naman na parang trigger happy tayo na everybody, we want to kill everybody, hindi naman ganon, no? This is why I said, I believe in the death penalty but I want to qualify. So for heinous crimes talaga dapat, and that's what they have to discuss, where to draw the line, whether these certain crimes that are committed are not hindi kasing seryoso na kailangan hahatulan ng kamatayan, no? Saka hindi lang yon, yung napapatunayan na yung nagkasala and the crime committed was beyond the reasonable doubt. Sang-ayon naman ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na si Dante Jimenez sa reimposition ng death penalty. We have been consistent in the death penalty law because we believe pag ito po ay ma-implement ng maayos, makatwiran at tuloy-tuloy, consistent, it will be a deterrent to crime. Naniniwala rin sila na mas mabuting alternatibo ito sa paglalagay ng batas sa sariling kamay ng mga pamilyang naging biktima ng karumaldumal na krimen. Ano bang gustuhin natin? Magkaroon po tayo ng legal na penalty na death? Legal nasa statute natin. Or tuloy-tuloy pa rin natin ng mga salvaging, mga shortcut to justice, yung mga rido sa Mindanao, ubusan ng lahi. Anong gugustuhin natin? Ano ang pipiliin? Ang sa kamay ng batas na merong kaparusahang kamatayan kung ikaw ay may kasalanan at makitang talagang ginawa mo ang krimen, o sa kamay ng kamag-anak, sa kamay ng biktima, o sa kamay ng mga vigilantes ang buhay ng salarin o kriminal. Para kay Jimenez, mas mainam na tularan ang mga karatig bansang nagpapatupad ng death penalty, lalo na sa usapin ng iligal na droga. Marami may death penalty dito. Singapore, progressive. China, progressive. Indonesia. Dinadaig na Pilipinas. Kaya dito na ngayon tambakan ng drugs at saka mga cocaine. Tayo na ngayon ng transshipment. Kasi walang death penalty. Sabihin ng mga drug lords, dalhin nyo sa Pilipinas. Doon kayo paikot ng drugs. Kasi walang death penalty, walang kinatatakutan. 58 bansa na lamang sa buong mundo ang nagpapataw ng parusang kamatayan. Sa mga bansang ito, 25 ang nasa Asia at ang karamihan ay mula sa Middle East. 5 bansa naman na kabilang sa ASEAN ang nananatiling may death penalty. Para sa United Nations, dapat maging layunin ng bawat bansa ang pagtanggal ng death penalty. Kaya naman inilunsad nila ang International Covenant on Civil and Political Rights na nagpapahalaga sa buhay at nagtataguyod ng karapatang pantao. Isa ang Pilipinas sa mga bansang lumagda sa kasunduan na ito, maging sa second optional protocol nito kung saan maliwanag na nakasaad na hindi dapat magpataw ng parusang kamatayan ang mga bansang lumagda nito. We're not strict
ratify the second optional protocol to the ICCPR, it guarantees that no one can be executed within its jurisdiction. International law does not permit a state that has ratified or acceded to the second optional protocol to the ICCPR to denounce it or withdraw from it. If Philippines reintroduce the death penalty, then it will be a violation of your obligation under the international human rights law. And that violation will trigger many consequences, including diplomatic, and obviously it will be at the national level, it will be a serious regression towards the development, towards the realization of human rights in the country. Para kay Congressman Lagman, bukod sa masamang epekto nito sa relasyon natin sa ibang bansa, makakaapekto rin ang pagbabalik ng death penalty sa ating ekonomiya. Merong economic repercussions to. Sa ngayon, we're enjoying preferential trade tariff with the European community countries. Sapagkat nga binibigyan tayo ng laya na magpadala ng mga produkto doon sa kanila na halos walang tariff. Ang kondisyon lamang noon ay we should continue promoting the human rights. Pag tayo ay bumalik sa death penalty, mawawala sa atin yung preferential tariff na yan sa European community. So, malaking epekto po pala. May epekto sa ekonomiya at may epekto sa standing ng bansa sa international community. Hindi ako naniniwala na masisira ang image natin sapagkat alam naman ng mga estado na ito o ng mga bansang ito na pumirma sa Covenant on Political and Civil Rights na kailangan na ang isang bansa ay imintina niya ang principle of flexibility. Ibig sabihin na hindi naman dapat nakatali ang kamay ng isang estado o ng isang batas at dapat ay magkaroon ito ng flexibility na para naman maka-adjust sa panibagong sitwasyon sa kanilang lipunan o sa kanilang bansa. Kahit na crimes related to drugs or hindi, ay talagang hindi pwede na i-reimpose ang death penalty. Sa katunayan nga, the Philippines as a state party to the UN Convention on Drug Control. At itong UN Convention ito nagsasabi, huwag death penalty para sa mga drug offenders. Imprisonment lamang ang kailangan i-impose ng mga estado. Para kay Congressman Castro, napapanahon na para ibalik ang parusang kamatayan bilang pangontra sa tumataas na bilang ng mga insidente ng mga karumal-dumal na krimen. Well, sa akin, pinakamahalaga ay mabigyan ng babala. Ang lahat na ang estado, ang gobyerno ay may panglaban, laban sa mga karumal-dumal, kasuklam-suklam at kakilakilabot ng krimen. Si Aling Amelita, ina ng isang biktima ng karumal-dumal na krimen, aminadong sumagi sa kanyang isip na sana'y mabitay ang may kagagawan sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Ako ganun eh. Sabi ko nga kung di ko lang naalala yung dalawang iniwan sa akin ni Rem na yung tatay niya tsaka yung anak niya. Sandali lang eh. Dahil sabi ko kahit na ako mismo babaril eh. Sabi ko may 10,000 ka lang makakabili ka na ng baril eh. Papasok na sana sa trabaho ang anak ni Aling Amelita na si Remedios nang hold upin ng ilang kalalakihan. Kahit nakuha na nila ang kanyang bag at cellphone, binaril pa rin ng mga suspect si Remedios sa likod ng ulo. Tumatawag sa akin, sabi niya. Aling Milet, pumasok ba yung anak mo? Sabi ko, kaalis lang.
sabi ko, aga naman manghihingi ng pabor nito. Yun ang nasa isip ko kasi sabi niya ganun, anong suot niya? Sabi sa loob ko, bakit tinatanong niya kung anong suot? Sabi ko, naka-uniforme siya, naka-black pants siya, sabi naka-cream na white na blouse, sabi kong ganun. Sabi niya, nagmura siya. Sabi niya, yun na yun, sabi niya ganun. Pero parang kinutuban ako kasi parang nagkakagulo sa gate, nagkakagulo. Di lumabas ako. Nakita ko ang dami ng tao, nakatingin doon sa nakatingin doon sa pababa kasi malapit na sa highway. Manulan ako, nakita ko nakahandusay yung anak ko. Hindi ko siya nalapitan, hindi ko siya nahawakan kasi hindi ako makapaniwala na siya yun na ganun. Ibig sabihin yung anak ko, hindi pag dito sa bahay, hindi mo maano yun kasi maselan siya, maano siya. Tapos makita mo, nakahandusay siya doon sa lupa, basa-basa pa, tapos ang daming dugo. Masakit kay Aling Amelita bilang magulang na maglibing ng anak. Anak daw dapat ang naglilibing sa magulang. Nakakahinayang dahil marami pa sanang pangarap sa buhay si Remedios at naktakda pa sanang ikasal ngayong taon. Walang kasing sakit ka, sabi ko nga kundi ko lang naalala yung papa niya na walang mag-aalaga talaga na magpapalit ng pampers, mag-aasikaso. Ayaw ko nang magising. Mas malaking hamon sa kanilang pamilya dahil hindi nila masabi sa ama ni Remedios ang nangyari sa kanya dahil may iniinda na itong karamdaman. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na wala na ang anak. Kasi baka hindi niya nakayanin Baka hindi niya nakayanin kasi naka-NGT na lang siya. Tsaka siya, mahal na mahal ng papa niya yan bunso. Ganon din siya sa papa niya. May time na tinatanong pero hindi na ako nagsasagot. Dahil sa sinapit ng anak, pabor si Aling Amelita sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Pabor po ako sa ganun. Pabor ako. Lalo na sa naging sitwasyon ko, naging biktima ako ng ganyan. Sa bagay, tutuusin, tao lang tayo, wala tayong karapatang magkitil ng buhay ng may buhay. Masusi namang nilalabanan ng simbahang Katolika ang pababalik ng death penalty. Ito raw ay paglabag sa utos ng Diyos. Kaya naman isa sila sa mga sektor na pinakaaktibo sa pagkontra sa muling pagsasabatas nito. Ang katotohanan ay salita ng Diyos. Sabi nga ng Diyos sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Sapagkat ang buhay ay nanggaling sa Diyos. No? Hindi naman tayo gumawa ng buhay natin. Ang buhay natin ginawa ng Diyos. Kaya yung gumawa ng buhay, siya rin ang may karapatan na bumawi ng buhay. Naniniwala ang simbahan na mas mabuting bigyan ng pagkakataon ng mga nagkasala na makapagbagong buhay. Tulad na lamang ng nangyari kay Father Roberto de la Cruz na dating nalulong sa illegal na droga. Just right after graduation, although nagsimula na akong gumamit before high school pa lang, pero hindi pa naman addictive yung ibang mga drugs nun. I mean, di highly addictive. Nung pumasok yung shabu, eto dito kami talaga, maraming bumagsak na tao dito. At yung isang kaibigan ko talaga, lubog kami lahat. Pero nang magkaroon ng pananalig sa Diyos, nagbago raw ang kanyang buhay. It's like a pinprick of light at the end of the tunnel. Parang merong butas, may liwanag. Mukhang may pag-asa pa. Total, iniisip ko nun. Ginawa ko na nga lahat ng kalokohan nun. Lakas ng loob ko Ba't hindi ko subukan ng Diyos, di ba? Yun ang sinasabi nila Maniwala daw ako Why not? Naniwala ko. Naging pari ako Ngayon ay bahagi na siya ng Ministry of Restorative Justice ng Archdiocese of Manila at tumutulong sa mga kapwa niyang naligaw ng landas. Para kay Father Robert, mas makabubuting magpatawad at huwag ipagkait kahit sa mga nagkasala sa atin ang pagkakataong mabuhay at magbagong buhay. Pinatawad tayo ng Diyos, ba't hindi tayo magpapatawad? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, kaya nga buhay pa tayo Bakit naman hindi tayo magbibigay ng pagkakataon sa iba? Naniniwala ang mga nagsusulong ng pagbabalik ng death penalty na ito ang magiging mabisang pangontra sa paglaganap ng kriminalidad. Ang sa akin naman ay simple lang. Sa ating buhay bilang nilalang sa mundo, kung ano ang mas nakakatakot, ay yun ang mas nakapipigil. Kung ipipresenta ang hatol na kamatayan at hatol
na panghabang buhay na pagkakulong. Mas pipiliin ng kriminal ang panghabang buhay na pagkakulong sapagkat ako ay nakasisiguro na siya ay takot ding mamatay. Ang death penalty ay pananakot, di ba? Tatakutin ka na mamamatay ka pag gumawa ka ng krimen. Panahon namin, hindi naman ako may natatakot eh. Lalo na yung mga taong tinatawag natin na kapit na sa patalim, kahit merong ganyan, gagawa pa rin dahil may pangangailangan sila. Especially mga drug addicts. Paniwala naman ni Congressman Castro, hindi lumalabag sa utos ng Diyos ang parusang bitay. Ako'y naniniwala na ang parusang kamatayan at pagkitil ng buhay ng tao ay hindi labag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat kung iyong titignan ang Biblia, nandiyan din sa Biblia na ang lahat ng otoridad at ang lahat ng karapatan ay nanggagaling sa may kapal. Para sa mga nagsusulong nito, ang parusang kamatayan rin daw ang magdudulot ng hustisya para sa mga naging biktima ng mga karumaldumal na krimen. Ibig nating ipaabot sa lahat na maaring maging biktima ng kasuklam-suklam, kakilakilabot at karumaldumal na krimen, na ang mga biktima ay may aasahan na katarungan sa ating batas at katarungan sa ating pamahalaan. Justice doesn't mean that the severity of the punishment. It means certainty of the punishment. If government ensure and certain that the punishment will be provided, then that will provide justice. Ayon sa mga tumutulugsa sa death penalty, masyado raw mabigat at pinal ang kaparusahang ito na kapag naisagawa ay hindi na mababawi pa. Killing people through the use of death penalty is an irreversible act which has wrongfully killed many innocent people across the world. Kung ang Estados Unidos na napaka-abante na, sa technology, sa DNA, kung ano-ano man mga iba-iba pang sila mismo nagkakamali at sinasabi nila yon. Tayo pa kaya? Meron mo ng regional trial court, lower court. Tapos pupunta po yan sa Court of Appeals, mag-aapila. Convicted na pero mag-aapila yan, automatic yan. At ang magre-review, Supreme Court. Siguro naman na Supreme Court ay i-review ng katakot-takot yan, ng gusto yan. So, may pagkakataon na ma-acquit. See? Ayun ang proteksyon ng ating tatlong korting yan in Supreme Court. Sila po ang mag-determine whether it is really beyond reasonable doubt. And amen tayo doon. Ang nakalulungkot daw ayon kay Congressman Lagman ay karamihan sa mga nasisintensyahan ng parusang kamatayan ay pawang mahihirap lamang. Ang tinatamaan ng death penalty ay yung mga mahihirap. This marginalizes and victimizes the poor. Sapagkat yung mahihirap ay hindi makakuha ng mga kahusay na abogado. Wala silang impluwensya sa husgado. Kaya nung kami nag-aaral noon ng abolition ng death penalty, diyan sa death row sa New Bilibid Prison, halos 90% ng mga, more than 90% ng mga death convicts na nasa death row ay lahat mga mahihirap. Sapagkat yung mahihiyaman, they can get away with crime. Di ba? Given na po yun eh. 70% ng mga kababayan natin, poor. Bakit poor? Kasi because corrupt ang mga opisyalis natin. Secondly, alam nyo, dahil siyempre sa mga lawyers, mga mayayaman, totoo yan. Pero look at the case of Maggie de la Riva. Kay Maggie de la Riva, remember, noon, mayayaman naman yung ano doon.
Sa ngayon ay kapwa masigasig ang magkabilang panig sa pagsulong ng kanilang mga paniniwala. Ibig nating ipaabot sa lahat na ang parusang kamatayan ay parang isang moral na kompas sa ating isipan na isaalang-alang at isipin sa lahat ng oras ng ating pamumuhay sa mundo, sa ating bansa, na ang ating batas ay hindi natutulog. Kung sila naniniwala na walang basihan ang pag-reimpose ng death penalty, tawagan nila, puntan nila sa kanilang mga congressmen at sabihin nila na kami ay tutol sa reimposition. All members of the House of Representatives and the Congress uphold the international human rights obligation of the Philippines and maintain the abolition of death penalty. Pero ang amin po dito, pwede ba? Bilis-bilisan na natin yung batas at ibalik na natin ang death penalty. Do you see the difference between the time before President Duterte and the time after? Mas natatakot sila ngayon. I know that. A lot of them are surrendering because natatakot silang patayin sila or mamatay sila. Di ba? So, I think they should very seriously consider bringing it back. Pero di yung urong sulong. Dapat talagang iwan yung abolished ang death penalty. No? Gusto natin maging part ng civilized nation at ayokong bumalik dun sa dati na sabihin sa atin hindi tayo naniniwala no, sa ganyan na order. No? Pero para sa lahat ng mga naging biktima ng mga karumaldumal na krimen, iisa lamang daw ang dapat na layunin, ang makamit ang tunay na hustisya. Well, actually, I feel very bad sa mga pamilya, no? Because, like you said, I was fortunate enough, although I suffered a terrible fate, pero I got justice. A few years later, yung iba nakulong, yung iba namatay. The band was, the gang was disbanded. So there was justice, but now in my conscience, it wasn't me sanctioning their killing, diba? Because imagine to live with that also. For me personally, because I'm a Bible-believing Christian, when the Bible says that you shall not murder, death penalty is also murder. So we can say that they're bad for killing our children, but we're also guilty for sentencing them to death because it's not in our place to take a person's life. Ngayon, masasabi ko, Veronica, naman na after so many years na nakulong nga sila, no? I think karamihan sa kanila ay nakawala na. No? So, at hindi mabigat sa aming kalooban. Dahil sa akin palagay ay nasilbi na rin yung sentensya. At parang nagkaroon naman sila ng pagbabago, marami sa kanila. Kahit ano pang gawin nila dyan, 10 beses man nilang patay niyan, hindi na mababalik yung anak ko eh. Bali, 6 daw yan eh, pero yung 4 na nahuli na inano sa droga, wala na rin daw eh, parang pinatay na rin. Pero meron pang isa. Magkakaiba man ang kanilang paniniwala, nagkakaisa naman ang lahat na kailangang pagtibayin ang hudikatura para makamit ang katarungan para sa lahat. What the state could only provide o ang maari lamang gawin ng gobyerno o ng estado ay mabigyan ng proteksyon ang isang inaakusahan sa husgado. At ano itong proteksyon na ito? Unang-una ang proteksyon ng due process, na walang tao na maaring gawaran ng kaparusahan ng ating husgado na hindi muna siya pinakikinggan at hindi dinidinig ang kanyang parte. Pangalawa, ang equal protection. Ibig sabihin na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa batas natin. Ang solution sa criminality yung seguridad, the certainty na yung salarin ay mahuhuli. Pag nahuli, sila ay mapoprosecute at pag sapat ang ebidensya, sila ay makukumbing.
ayusin muna ang pag-aaresto, tiyakin na talagang yan na. Resoluteness of prosecution, tiyakin na yung prosecution ng mga prosecutors natin na talagang paglilitis yan. At saka sa korte, pag nagkaroon ng conviction, talagang tiyak yun. Ibig sabihin, beyond reasonable doubt. I would like to mention that the most effective way or manner of addressing drug-related offenses through strengthening the rule of law, ensure an effective justice system. Strict enforcement of the law. Kailangan mabilis humuli ang mga polis natin. No? Pangalawa, mabilis ang ating mga justice system. Just delayed, just denied. No? Ang aking pinupush dyan actually is better law enforcement, better justice system na talagang hindi nababayaran at talagang nagbibigay kang equal na oportunidad sa mga mahihirap as well as sa mga mayayaman pagdating sa pagdidepensa. So siguro, we also have to look into our justice system and see if we're doing anything wrong and try to do something about it so that everybody can get justice. Sa mga susunod na araw, pagbobotohan na ng mga mambabatas kung sang-ayon sila o hindi sa pagbabalik ng death penalty. Isinusulong ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagkakaroon ng party vote ukol sa issue. Nais naman ng oposisyon na bumoto ang bawat mambabatas ayon sa kanilang konsensya. Kami ay naniniwala kung bigyan ng laya ang mga kasama na sinatawag na conscience vote, sigurado hindi mananalo ang reimposition of death penalty. Ayon sa research na isinagawa ng Pew Research Center ng Amerika dahil sa DNA evidence o pagkakamali sa pagsusuri ng ebidensya, mahigit sa 1,300 ang naitalang wrongful convictions o napatunayang nagkamali sa paghusga. Ayon sa Amnesty International, nananatiling mas mataas ang murder rate sa mga estado sa Amerika na nagpapataw ng parusang kamatayan kumpara sa mga estado na walang death penalty. May kanya-kanyang punto ang mga nagsusulong at kumukontra sa death penalty. Pero dapat masusing timbangin ng ating mga kinauukulan kung ano nga ba ang makabubuti para sa mas nakararami at kung ano nga ba ang tunay na makatarungan para sa bawat mamamayan. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang malawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles.